Ayan, magandang araw muli. So, mayroon na akong mga na-upload na mga tutorial din para sa amplifier, lalo na sa 502. So, marami na rin akong na-upload na video. So, isa lang itong follow-up guys. Follow-up video para sa request ng isang viewers natin. Plus na lang natin dito guys sa bandang taas yung kanyang tanong. Ito si Sir Boy Bravo. Sir Edwin, baka pwede pa share po ng diagram ng volume control board at tone control board ng Concert 502. Gusto ko pong pag-aralan ang flow ng circuit at mga value ng parts for future reference. Alam kong master mo po yung circuit share. Ang alam ko lang kasi, share yung in and out ng signal, pero yung flow ng circuit ay hindi ko alam, sir. Salamat po. So ayan, ito yung katanungan ni Sir Boy Bravo. So ito guys, ang gagawin natin ng video. Hindi ko kini-claim na perfect ang aking video o sa mga kung ano man yung may papaliwanag natin dito. So hindi ko yun kini-claim na perfect yun. Kung may pagkukulang guys, comment below na lang at ano lang natin, i-correct na lang natin or i-correct nyo na lang sa may comment section. So ayan, umpisa na natin. So, bago yan, shout out muna tayo. Ayan, shout out kay Kyle Aaron Calapano. Ayan, shout out kay Ryan Crosset Tech. Sir, salamat sir. Shout out din kay Rose Liar Vicentina. Ayan, Ramilo Bernardo, Narji Doblado, at kay Verdugo Nacion. Ayan. At mabatiin din natin yung mga kagrupo ko sa electronic technician. Shout out sa inyong lahat, mga tech vlogger. Umpisa na natin guys. Ayan, ito na yung ating gamitin para sa video na to. So ano to guys, hindi nga lang to guys pala concert. Ayan, hindi lang sa concert, sa ano to guys, Sakura. Ang request ni Sir Boy Bravo ay concert daw na 502. So ito na lang yung kinuha kong pang demo natin guys, dahil halos parehas lang naman sila. So pinagkaiba lang yung brand, pero yung stage by stage ng ating amplifier ay halos parehas lang kumpara dun sa 502 at Sakura, ay yung concert at Sakura. So ituturo ko na lang muna guys yung stage by stage ng ating amplifier. Andito yung board ng ito yung input board natin. So yung kung saan ay nandyan yung multiplexer, demultiplexer natin na IC. So yung ano bang part number nya? So CD 4052. Ayan. At 4053. So depende sa ginamit nila. So ayan yung input natin. Tapos ito yung ating preamp. Yan, isa rin siyang preamp guys. Yan yung section na ito. Tapos nito yung volume. So yung tone control natin, tone control stage ay nasa baba. So kung saan ay nandoon yung bass, middle, treble at yung balance. So ganun din guys dito sa microphone natin. Mayroon din siyang input dito. So ito mic din siya. Ibig sabihin input signal din niya. So nandyan mayroon din siyang preamp. Kung napapansin nyo, mayroon din siyang IC. Ayan. Kita ba yung dito? Yung IC na yun. Ayun.
So yan, mayroon din siyang IC. So mayroon din siyang preamp. So siyempre yung main amp. So ito guys, ito yung ating main amp, itong portion na ito. So nandito yung left and right channel natin ng main amp, kasama na yung power output o yung power transistor. Ayan, kasama na yan siya. So at yung nandyan din yung driver transistor. Tapos ano ba, power supply. Ayan, ito yung ating power supply. Ito banda, kasama na yung transformer. So ayan, ano ba. So yun lang yung pinaka, at nadagdag lang pala guys yung ano, itong surround speaker niya. So yun lang yung bawat stage ng amplifier. So ayan siya guys, integrated amplifier yung pinag-uusapan natin. So yung power amplifier ay kadalasan power supply at ano lang naman ang ano dun, ang nilalaman power supply at main amp. At yung meron din siyang preamp guys, pero ano siya, doon sa input lang siya guys, input side niya. So meron siyang bridge doon, bridge mode at stereo mode. Ayan. Kaya kung napapansin nyo, yung signal na sa diagram ay ayan, yung sine wave niya ay maliit pa lang siya. Tapos nung dumaan siya dito sa small signal amplifier, kung saan andyan yung tone control natin at yung preamp. Tapos paggaling ng preamp diretso sa power amplifier, then diretso na siya ng speaker. So kung napapansin nyo, sa dulo ng speaker ay meron na siyang malaking signal na, o malaki na yung sine wave. So ibig sabihin lumaki na yung signal nung nanggaling na siya sa amplifier. Yan ang pinaka simpleng diagram guys ng amplifier. Ayan, itong sample na to guys ay isang block diagram of an audio amplifier system. So yun, kung napapansin nyo, microphone yung ginawang input dito. So yung input microphone, ngayon dumaan siya ng preamp, tapos diretso sa tone control at volume controls, tapos diretso na sa main amp or sa power amplifier, diretso sa speaker. So yung diagram na ito guys, ayan, isa rin yan sa pinakasimple. Since yung signal flow yung gustong pag-aralan ni Sir Boy Bravo, ay mag-actual tayo ng signal guys. Mag-actual tayo ng signal galing input papunta sa preamp to tone control to power amp. So ayan, i-actual natin. I-set up ko muna guys yung music input natin at yung speaker. So ayan, nakaset up na guys yung ating amplifier. Ayan. So muli, gagamitin na naman natin yung signal tracer natin, kasi signal flow yung ating topic ngayon. So kailangan natin ng tracer para malaman natin yung flow ng signal. So yun. So ayan, gumamit tayo ng amplifier, ng extra amplifier. Ayan siya guys. So may speaker na rin siya. At meron na rin tayong signal input dito sa likod. So nag-input tayo sa tape. Ayan, tape. Tapos magpe-play tayo ng music siyempre para mayroon tayong signal. So ayan, nag-play na tayo ng music. So ayan, nakaset up na yung ating extra amplifier. Tapos ayan, power on natin. So umpisa muna tayo dun sa ano guys, sa input siyempre, sa may source dito. Ayan.
yung kung saan yung ano natin, yung source nga. Yan, inulit ko lang. So yan, ito yung source nya, ito yung input. So yan. Yan guys, kung mapansin nyo, mayroon siyang input dyan. Ayan. So left and right. So yan, mayroon. So siyempre dadaan siya ng switching natin na yung multiplexer natin. Multiplexer, demultiplexer na ba yun? 4052 ba yun? So ayan. So doon sa output, so yung kung napapansin nyo yung red at white na maliit na cord dito, napansin? Ayan guys, itong maliit na red and white wire na yan. So yun yung output. Bago pala kayo mag-trace ng signal o kung nagto-troubleshoot kayo, unahin nyo muna siyempre yung mga supply nila, kung preset ba yung supply. Tulad nito, yung multiplexer natin na IC ay may positive at negative supply siya na 8 to 12 volts. So siyempre uunahin nyo muna i-check. So ngayon diretso tayo. Ayan, dito sa output na. Ayan, left and right. Dito pa guys. So ito guys, dapat lang natin yung camera. So ito na yung left and right nya output. Ayan. Ayan. So papunta na yan guys sa main volume natin. So ayan, dito yung pinaka main volume natin, diretso na yun dito. So kung ito na yun siya guys, itong cord na ito, kita ba? Ito yung cord na ito, ayan, diretso na siya dito. Ito naman nakita. So ayan, itong cord na ito guys. So basta yung pula puti na may kasamang itim, ayan, yung itim ay ground. So yung left and right, so yung left ay puti, right ay pula. Ayan. So diretso na yan sa dito. Ayan, mayroon na siya. Yung left yun, yung right. Ayan, mayroon. Ito na guys, ito na yun, yung cord na yun. Ito. So dito na yan siya. Ayan, mayroon. Ayan, mayroon na siya. Galing dito guys. Galing dito. Papunta na yan doon sa tone control. Ay, hindi pala. Dadaan muna pala siya ng volume, syempre. Ayan, kung napapansin nyo, itong terminal na yan, dalawa, galing yan dito. Papunta na yan doon sa tone, sa volume natin, sa master. Pero, kung napapansin nyo, ano to? Limang terminal. So, ito na yung guys, ito na yung galing sa natin, input. Tapos didiretso pa yan guys doon sa MP3 input. So yan guys, kung napapansin nyo, mayroon ditong signal din. So nanggaling yan doon guys sa MP3 input. So nanggaling yung signal na ito. Ayan. Ito. Tapos dumiretso siya dito. Yan, dumiretso doon. Yan, papunta na siya sa input naman nung tone control. Ay, nung volume, master volume natin. Yan. Yan yung anong channel ba yun? Yan yung right channel guys. Ito yung right channel. Ito yung left. Yan. Yan. So yung left, right, saka left. Tapos didiretso siya sa kabila, dapat dito. Nakita nyo ba guys? Ayan, diretso dapat siya dito.
pero wala pa siya. Ayan, kasi di pa natin binubulyom. Yun, siyempre wala pa yan. So i-volume nga natin. Ayan. Yan siya guys, kung napansin nyo, pag pinihit mo saka sa magkakabulyom. So yun yung output na guys ng ating ng ating volume. So yan. Tapos pag out nyan guys, didiretso na yun dun sa tone control. Tone control. So maliwanag, diretso na sa tone control. Kahit man baybayin natin yan, diretso na sa doon, dito sa guys, dito sa pula at puti din na dito ba, lapit nga natin. Diretso na dito sa pula at puti. Ayan. So subukan natin para ma-actual natin. So galing dito sa out ng volume. So ito na. So ito na yan guys. Ayan. So galing yun sa right channel ng volume. So left nya ay nandito. Ayan. So left tsaka right. Dito na lang. So right and left. So yun. Diretso na dito yan guys. Oh, may capacitor lang na dinaanan siya. Diretso na sa dito sa ayan, terminal na ito. Ito na yung right, ito na yung left. Right, left. Ayan. So ito, lang to guys, supply yan. Yung positive, negative supply natin. Supply ng OP amp na ito. So, bago pala dumating dito guys, sa may terminal na ito, papunta sa tone control, nadaan pa siya dito sa ayan, sa S-bus switch natin. So S-bus switch, ayan, bago sa dumiretso dito sa terminal na ito papuntang tone control. At ito pa guys, loudness, siyempre isali na rin natin yung loudness. Ay kasama rin siya dito sa ito na topic natin to guys ng huli kong vlog o huli kong video, yung tungkol dito sa loudness. Pero sige, ulitin na rin natin. So itong loudness guys, connected yan dito sa terminal ng volume na ito. Nakita ba? Hindi yata. Ayan, dito sa pang ilang pin ba yan? Basta dito guys, kung nasa tapat mo siya, yung pinaka-umpisa sa left and right na ito, kung napapansin nyo, pag na-engage mo ito, lumalakas yung sounds dito sa na to, sa terminal na yan. Dali nga, ulitin natin. So ayan, kung napapansin nyo, kahit man naka-volume na yung volume, master volume natin, yan, mayroon pa rin siyang sound. Mayroon yan sound, sobrang hina lang. Pero pagka na-engage mo ito, lalakas yan. Yan. Hindi ko naririnig nyo, ayan. Kasi nga, loudness nga siya. Nila-loudness niya, dinaragdagan niya yung volume o yung signal na nanggagaling sa input. Dito guys, dinaragdagan niya through sa loudness. Papunta naman, siyempre madadagdagan yung input signal papunta sa tone control, papunta rin sa main amp. So yun nga, loudness nga siya. So ayan, maliwanag. Kung may kung hindi kayo naliwanagan, na lang, si comment section na lang, doon na lang kayo magpaliwanag. So ayan, ito guys, itong napapansin nyo pala, ito idadagdag na naman natin itong IC na ito. 4558 ang number nya. So ito ang ginamit na IC dito guys sa ating preamp.
kahit man dun sa tone control, siya rin ang ginamit, 4558. So yung stage na ito o yung preamp IC na yan ay ano yan siya guys, boosting din siya ng ito, boosting siya ng S-Bass natin, bass. So bass siya guys, bass lang ang kanyang nilaloud. So S-Bass nga, sub-bass kumbaga. So siya yung ano guys, yung trabaho ng ano na to, yung circuit na yan. So, diretso na tayo, galing na tayo dito. Ayan. So nandito na yung signal natin, papunta na doon sa tone control. So dito yan siya guys, siyempre pula puti dito, doon din siya sa baba, pula puti din dapat. Ayan, mali nga, hindi natin makita sa camera. So ayan, tinanggal ko muna yung ano, yung wire dito na papuntang LED ng bulyon. Ayan, ulitin natin. So ito guys, so papunta dito, punta na dito sa left and right ng ano na ito. Ayan, dyan na yung signal, left and right. Ayan. So yan, nakarating na siya sa tone control stage natin. So yan, kung napapansin nyo, yung tatlong IC na yan guys, ayan, ang number niyan ay GRC 4558. So yan yung ginamit nila na preamp IC. So yun, so yung stage na yan guys, yan na yung tone control stage natin. So dyan pinaprocess yung signal, yung small signal. Dyan pinaprocess yung small signal para maipasa naman niya papuntang main amp. So yun. So ganun din guys, ganun din yung proseso yung ginawa natin kanina. Kung dito ka sa mic input, mag-i-input ng source o yung signal, magagaling dito yung signal. Diba? Ituro ko, wala naman. So yan, magagaling dito yung signal. So ganun din, dadaan din siya sa IC na ayan, OP amp. Mayroon din yan, o mayroon din yan siyang preamp IC. Ayan, dalawa yan sila dyan guys, yung isa saka ito. So ganun din, papasok din siya doon sa tone control natin, yung signal na manggagaling dito sa microphone. So ganun din, ipaprocess naman yung signal, small signal dito galing mic, ipaprocess ni preamp IC, papunta doon naman doon sa tone control. So dadaan sa tone control, ganun din, lalabas siya sa tone control, papunta naman sa dito guys, sa wire na ito. Itong wire na yan. So diretso na yan doon sa main amp. So babaybayin mo yan, nandun na yan, ito na yan siya guys. So ito na yung input ng main amp. Kung hindi natin i-test yung signal dyan, so shortcut na lang tayo guys, dito na lang tayo sa output. Dito na lang tayo sa output, mag-trace ng signal kung normal. At i-test na rin natin yung bass, treble, middle at balance. So yun, set up muna natin yung camera ulit. So yan guys, nilagay ko na yung pang signal trace natin dito sa puting wire. So i-test natin yung signal kung may out na dyan, puntang amplifier. So ano na yan siya guys, ay manggagaling na yan sa tone control. So kumbaga yung signal na process na sa tone control. So yung yan na yung out. So try natin, volume natin. So yun, volume natin konti. So ngayon guys, alamin natin yung tone control kung gumagana. So pihitin natin yung treble. Yan, okay naman. Yung middle.
Yan, okay naman. So yung bass, yan, okay naman. So, tapos na tayo dun sa left. So ayun guys, kahit hindi na natin pala i-check yung right channel ng output. So ganun lang guys yung signal flow ng ating amplifier na 5 auto, o kahit man anong kahit man anong amplifier na integrated. So halos pare-paras naman sila ng signal flow. So importante lang guys, alam nyo yung kung saan yung tone control, saan yung main amp, saan yung power supply, at kung saan nanggagaling yung input signal. So yun lang naman yung kailangan alamin natin kung gusto nyo matutong mag repair. So sana na sundan nyo, o sana nasagot natin yung katanungan ni Sir Boy Bravo. Small signal dito sa input ng main amp, papalakasin na ng ating main amp yung signal. Diretso na sa doon sa speaker syempre. Ayun lang. Sana nasagot natin yung katanungan ni Sir Bravo, kasi si Boy Bravo. So ayan, na-discuss na pala natin guys yung signal flow at yung iba't ibang stage ng amplifier. So mayroon pa tayong isang hindi nasasagot dun sa tanong ni Sir Bravo. So ano daw yung parts ng bawat stage. So ayan, dali lang, iharapit natin yung camera. So ito yung unahin natin sa guys, sa power supply. So ayan guys, power supply syempre. So ang transformer kasama sa dito sa power supply. Siyempre, andyan yung capacitor, rectifier diode. Tapos, ayan, meron din siyang power supply din ng ito, surround, amplifier ng surround, supply din ng blower. Tapos, supply din ng tone control natin, yung kung saan yung linear power supply niya ay gumamit siya ng 7908 at 7808. So ayan, siyempre fuse. So yun yung kanyang yan yung parts ng power supply. So dito naman tayo sa main amp. So ito yung main amp, itong stage na ito. Yan, stage na yan, pasama na itong mga power transistor, pati yung resistor na yan. Tapos yung driver, yan yung kanyang driver transistor. Tapos yung power transistor, yan na. Nandito yung nandito yung main amp natin, o nandyan yung differential transistor at kung ano-ano pa, switching transistor. Ayan. So yun yung kanyang parts sa main amp. So dito tayo sa preamp at tone control. So ito sa tone control, ang parts dito, siyempre volume control, at yung ating mga preamp IC, mga resistor, ayan, mylar at capacitor na electrolytic. So ganun din dito sa mic stage nya. Ayan, mayroon din, gumamit din siya ng preamp IC. Ayan. Tapos meron tayong echo, yung para sa echo, yung echo machine. Tapos ito mayroon pa pala, ayan, preamp IC. So ito pala guys, number nito, ayan, PT2399. ayan. So yan, yan yung kanyang parts sa tone control. So itong itong tone direct, tsaka karaoke, tapos yung surround. So ito guys, so yan, additional mga features na lang to. So ito naman karaoke, yung on off lang naman yan siya ng mic.
Yan, kung gusto mong hindi paganahin yung mic niya, so yung wag mo lang i-engage yung karaoke button. So ito naman tone direct. Siyempre, pag tone direct, kung gusto mong i-direct, hindi gagana guys yung tone control natin. Hindi yan gagana. Yung bass, treble, middle at yung balance. Yung balance pala gagana. So bass, middle, tsaka treble, hindi yan gagana pag naka unengaged ito, o hindi siya nakabaon, o hindi siya naka press. Kapag naka unpress yan, gagana yung tone control natin. Tapos ito pa, surround. So on off lang din naman yan sa surround amplifier natin nito. So pinapatay niya lang naman yung signal na galing main volume din. Galing main volume, i-off niya lang kung ayaw nyo paganahin yung surround amplifier. So i-unpress nyo lang yan. So ayun. So ayun lang guys. Sana nasagot natin yung katanungan ni Sir Boy Bravo. So yun lang guys. So ito, papalitan ko lang itong guys, itong echo volume nya. Yun lang yun naman yung sira nito. So ginamit lang natin ito para sa request ni Sir Boy Bravo. So yun, hanggang dito na lang muna yung aking video guys. Salamat guys sa pagtsatsaga, sa pagtsatsagang panunood sa ating video. So sana ay mayroon kayong natutunan. So inuulit ko lang guys, yung kung mayroong akong pagkukulang sa aking ginawang video, so magreklamo na lang kayo guys sa comment section. Sasagutin na lang natin para malinawan kayo. So yun lang, salamat sa panonood guys, at God bless.